To live is Christ, to die is gain. So pakyaw ni nako ron. Anyway, so ini siya nga maong verse daghan ginagamit ani. In fact, daghang mga denominations nagsig claim no nga ang kamatayon sa usa ka magtotoo sa Ginoo is ganansya. Mao sa ni ang gibutang dito sa TARP no doon sa Lapu-Lapu no? So unsa man gid ka tinuod, I'm sure this is in the Bible, so tinuod din pero atong kanya how we can achieve this one no. So muna atong tanahon karong butaga no. Atong outline, of course, we start with the introduction, then we have the get saved first no, and then abide in the teachings of Christ, imitate the life of Christ, never give up the faith, and then introspection. So dire makita nato nga natay upat ka mga puntos ng atong pagkatanaw. Sige, arita sa introduction. Okay, so introduction sa ta. Sumala dire sa Philippians 1:21, mao na siya atong verse no. According to Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. So para niya kung makinabuhi siya si Kristo yang kinabuhi ug mamatay siya ganansya. So kung naa na to dili good news ang kamatayon. No, kabaw kita na wa gyud miingon nga nakoy balita nimo. Unsa man namatay si so-and-so. Di gyud ta miingon ana no because death is nothing kabaw dili ba something you appreciate nato. But only in Christianity that we can say nga death is gain. So ngano ka no? Diri sa kwan si Paul siya mismo doon na hard sana naghibog siya unsay angay niyang buhaton no. Ganahan siya nga pabilin sa kalibutan no, pero insya kung mahitabo na fruitful labor no. So dili po ningon nga di siya magtrabaho no, mabungahon nga pagtrabaho. Pero I do not know kung siya iya ko ng piliyon no. So I am hard pressed between the two. My desire to depart and be with Christ in pasabot gusto niyang mamatay na, for that is better no, mas nindot ko no kung mamatay siya, but to remain in the flesh is more necessary for you. So mo na ang kuan ni Paul no, ganahan siya mamatay na to be with Christ, of course as an expression of dying, and yun dia much better na siya kaysa magpabilin siya. Pero kung magpabilin siya, yun dia it is more necessary for you, alang sa dili para sa iyang kagalingon but for the Christians. So I hope maupunta na atong nastong heart no nga kung nakinabuhi man ta para sa mga Kristohanon nga atong kinabuhi no. Pero kung mauban na ta mupahulay na ta dili na para sa Kristohanon para sa Ginoo gyud or sa Ginoo ta mauban no. Diha ta makaingon nga ginansya. So unsa man day realities kinabuhi no. We know kani si Pablo daghan na kani siya magiagian. Gisum up nilang dire no. Are they ministers of Christ? I am talking like a madman. I am a better one. So mas yang i-compare yang self sa yang mga other apostles no. Atong mga kaubang apostoles nga mas grabe pa isa kinabuhi. Far greater labors. So dili lang greater, far greater. No? So meaning grabe gyud no. Far more imprisonments, daghan ka siya paghigayon na priso. Countless floggings. So makita na dili na maihap no kung kapila sa gibit no gibunal-bunalan siya, and often near death no. I think familiar ta nga si Paul gibiyaan dito sa Iconio man siguro to o Listra ba to kanya gibiyaan siya kay katuo nga patay na siya, gibato man siya no. But thanks be to God na ingon diha gi-rescue siya aning tanan no. Kini summary lang ni siya no. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. In other words 295 kalatigo ang yang naaguman no? And then if you can read verse 25, 26, 27, grabe ang yang mga experience kinabuhi no. Pero muna naagi siya reason to say nga kung mamatay siya it's again ano man, he lived in Christ, or ito siya, for to me to live is Christ no. So mo na diha mga igsunan nga we can only claim nga death is gain
if we live in Christ. Di ba? So, the life of Paul is a good example for us to imitate. Nga grabe siyang nag-suffer, pero dili ito siya yung nag-suffer siya tungod kay dautan siya. He suffered for the sake of Christ. And then because of that, kampante siya. Nga when he dies, then that's actually death. Death. Gain. No? Ganansya kung mamatay siya. Ano man, makapahuway siya aning tanang kahago niya, kasakit niya. Di ba? Kisa may Christian rin, walay problema sa kinabuhi. Kisa may Christian nato nga wala gi problema, wala gi antos, wa pa mga kalisdanan nga hiaguman ng kalibutan na. No? As long as we live, we will encounter all those things. Pero kung kita na aktibo ta diha sa Ginoo, ato yung kinabuhi siya, no? Ato yung gihatagan siya sa adlaw nga sa other days, to siya gitagag time sa Lord's Day, di kita to gi-miss out ang pagsimba kaniya. And diha makaingon ta nga to die is gain. Pero kung medyo kulang ta diha, basta alanganin ta moingon nga to die is gain. So again, many people use kato siya nga verse sa Philippians 1:21 without considering unsay context ni Paul. How Paul lived as a Christian. No? Dili na to maklaim tong die is gain kung lahi atong kinabuhi. Di ba? So manang we have to note that one, no? And again, once nga kini siya kung naglabor ta in the Lord, no? In other words, we live in Christ, we can expect nga gain ang death. No? Ngano di ay? Because we will live in paradise. No? Kini nga paradise, dili ni paradise pareho sa mga Muslim, no? Nga dunay 72 virgins. Ang paradise re is the part and Hades, no? Katong di ba ningon si Christ, gingnan niya ang kining usa sa mga kriminal. Ningon sa kriminal, remember me, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ang reply ni Christ, truly I tell you today, you will be with me in paradise. So, ang pangutana, asa man yung paradise? Tuwas langit? Or tuwas lubnganan? We know nga paglubong ni Christ, ang iyang lubnganan dito sa lubnganan sa usa ka dato na si Joseph of Arimathea. Unya, kining katong kriminal, gilubong to siya sa different tomb. Kaya nga naman, pagkabanaw ni Kristo, wa man habilin ditong lawas. Di ba? Empty tomb ang gito. So in other words, wala sila mag-uban diha sa lubnganan. So ang lubnganan is not paradise. But we know nga ang kalag moadto og Hades. Na may Hades, na may portion sa Hades malipayon, dito sila paingon. Kay si Kristo wa man pud moadto langit at that time. And today you will be with me in paradise. But we know nga si Christ ni adto Hades. Ano man, kini siya nga ingin dire gipahinumduman siya nga nagput na comfort. So man parts Hades nga na comfort. No? Si Lazaro nag-comforted na ay nag-agonize kato si rich man. So malamang diri gidala ni Christ katong kalag atong kriminal. And kung diri siya gidala comforted siya, di siya nag-torment, no? Nya we know nga again ang kalag ni Christ ni adto man sa Hades. Kay mo man ay explanation ni Peter sa prophecy ni David. No nga ingon si David, for you will not abandon my soul to Hades. Unya kining soul nga nasa Hades kang Christ man nga soul, no? Gi-interpret na ni Peter dire sa verse 31, he foreseeing this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. So, kibaw na ta nga ang kalag ni Christ ni adtong Hades, katong malipayon nga lugar mao tong paradise nga gisaad ni Kristo sa iyang katong usa sa mga kriminal. So today you will be in paradise. So that moment after they died, that criminal enjoyed happiness in that paradise. Nag-iingon ni Kristo, today you will be with me in paradise. Not in heaven yet. Not in heaven. Because later pa man yun, si Christ gani, di banha usa sa nadug langit. Nya katong kriminal, wa pa mabanhaw, to naglangit on. So dili, tuwa pa sa Hades. But the portion nga malipayon. So katong naglabor for the Lord, no, kini siyang kriminal man gud, nibawi man gud siya, no? So before namatay, nibawi man siya. So kato gidala siya, no? I hope kita di ta maghulat nga naatas bingit kamatayan, usa pa ta mo bawi sa Ginoo, no? Kay basin jag di ta kaabot anang natas bingit kamatayan, usa pa ta mo bawi. So karon matag adlaw kinahanglan gyud ta nag-live in Christ.
para when we die, we will death is gain because we will be happy. Ang tanan na itong mga problema sa kinabuhi nawagtang. Pero kung nakay problema sa kinabuhi, mag-suicide o nasubra ni samot ang kasakit kaya na may katong flame nga naghulat, no? So I hope mukha lang ng nindot nga kamatayon nga iya sa Ginoo nga pagbuot nga may atong gusto nya sa na kinabuhi ta diha kang Kristo. Aron ang kamatayon mahimong ginansya. Kaya nga naman malipayon ka na. Wa na kay problema. Unya kung datong ka sa langit labaw pa. So muna sa mga kaigsunan, no? Nga ganansya ang kamatayon. But we have to live in Christ in order for us to gain that to make death as a gain, no? So kung sa angay buhaton na to, some of you milyar man siguro ani, no? So unang yung buhaton to live in Christ, kay death is gain, ato man to explain, no? To live in Christ, first we have to save ourselves. Unahon gina, no? Kay bisag good na nga tao na matay mga sala, di ba? Tanan mang gyud no nakasala, nya unsa may mitabo kung tao nakasala. Sumala sa Isaiah 59, 1 and 2. Yun ang si Isaiah, behold, the Lord's hand is not shortened. Dili ko numubo that it cannot save. No? It cannot save. Dili siya makaluwas. Dili po kuno bungol ang iyahang dunggan nga dili makadungog. So very powerful ang God, no? Why di pwede niya i-save? Dili wa pay butang nga di niya madungog. Pero ang inyong mga kalapasan nakapahimulag kaninyo o sa inyong Dios. So mo na problema. Kinsa man nato ang way kalapasan, naglapas, no, wa tayo nalapas atong mga silingan sa atong Ginoo and so on, no? Nya, and your sins have hidden his face from you so that he will not hear. So mo na nga kanang sinner's prayer nga gina-practice sa kadaghanan, dili gini siya pwede. Because ang sinner nagpray man siya aron maluwas, unya samtang sinner pa siya, ang Ginoo nagtalikod tungod sa iyang sala. So useless na siya. Lahi ang paagi sa Ginoo diha sa Biblia. So mo na nga kung ang mga tao ilang giusab ang pulong sa Ginoo, bisan mag-claim sila to die to live is Christ and to die is gain, useless na siya nga claim because in the first place they have not established a relationship with God, although nag-claim sila na sila relationship sa Ginoo, no? Kaila the moment you believe na naman kay relasyon. Pero kung ani klaro man nga nagtalikod pa ang Ginoo, wa pa siya tarong relasyon, so mamatay siya, ang death is not a gain. Dire sa kato daan tugon man to sa New Testament maputing basa, no? We know that God does not listen to sinners, but he does listen to one who worships him and obeys his will. No, klaro kayo, no? Ang Ginoo di ko mamati sa mga kasala. Ang iyang paminahon kato nagasimba kaniya, no? O nagabuhat sa iyang kabubuton. So take note, nagasimba kaniya, no? So dili biya tanang pagsimba acceptable to God. Unsa may pagsimba nga acceptable to God. Sumala diri sa Matthew 15, sayang o kawang ang atong pagsimba kung natong itudlo ang mga pagtulunan sa tao. Muna mag-study tag maayo para dili makawang ang atong pagsimba. No? Kay wala na siya pulos kung magsimba ta nga atong gitudlo mga gitudlo sa kasimbahan o kanang iglesia, dunay mga pagtulunan nga iya sa tao lamang. Sa laing version, sa Catholic Pastoral Edition, yung the worship they offer me is worthless, for they only teach human rules. So klaro kay diha, no, nga kung mga balaod lang sa tao ng atong ginatuman, ang atong pagsimba useless. So di gyapon ta paminahon sa Dios ana. Kay ingon man siya, ang iyang paminahon katong nagsimba kaniya. No? Nya ikaduha kana nagbuhat siya kabubuton. Klaro kay ingon dire nga dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginharan sa langit. Kung dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton samahan ngadto sa langit. And we know, many pastors teach nga dili man kinahanglan magbuhat o may apil na sa kalawasan wa may buhat, walay dili ba basihanan, no? Pero klaro man dire, ingon Kristo ang nagabuhat lamang sa kabubuton sa amahan mo ay makasulod sa ginharian sa langit. So kung wala ta magbuhat sa kabubuton, kay atong gitudlo nga dili kinahanglan buhat, no? Moto nga pwede na mangagaw yuta, usa pa hubog, uban pa, hindi kamatay na dili ginansya, no? Because they do not live in Christ or they do not live according to the teachings of Christ. There sa so muna usa sa klaro nga sa Bible pero giusab ni sa katao, no? Ingon ni Kristo, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. So muna gisugo ni mga apostles,
what to do on the part sa mga walihan. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Pero ang gitudlo sa kadaghanan karon, tuo lang ka, luwas na. Bisag way bautismo, luwas na daw. Pero si Christ ang ingon, ang tuo ka sa gospel nga giwali o nagpabautismo ka, usa ka maluwas. So lahi gyapon ang gitudlo sa kadaghanan, and yet they claim nga when they die, they will gain. No? Ang death for them is gain. But kung sayo pang ilang gitudlo, it's useless again. Because in the first place, what sila makalive in Christ. No? Kay lahi ang gitudlo ni Kristo sa ilaha pong gitudlo karon. So I hope una ni siya, first step pa lang ni. No? Giluwas ta pinaagi ani gospel, no? Mutuo ta sa gospel, gibaptize ta. No na siya. Pero it doesn't mean nga pag humana na magbinuang na lang ta. No, in fact, we have the lesson on licentiousness couple of weeks ago, no? So, ang sunod, once naluwas na ta, we have to abide the teachings of Christ. Muna say wala po sa uban. Basta luwas na ka, tuo lang ka, okay na. And then, they claim nga, death is gain. Dili na sa ginansya, mga kaigsunan. Nga naman, we have to abide in the teachings of Christ. So, ingon ni Christ, ako ang vine, kamo ang branches. So, mga Christians ang branches supposedly. Kadto nagapabiling kanako, o ako diha kanila, magapamunga og daghan. Bear much fruit. Because apart from me, you can do nothing. So wa tay mahimo kung wala ta diha ni Kristo. No? So muna to live its Christ God dapat, no? Whoever does not abide in me and is thrown away like a branch and withers. Such branches are gathered, thrown into the fire and burned. So klaro kayo mga kaigsunan nga kung wala magpamunga, posible nga na-save na. Pero pag human, wala mamunga kay lain lang pagtulunan gisunod nila, no? Kay nadala sa mga kapusot ka pamilya ba or mga barkada nga lahi magtinuruan to niya, mas nindot man to, alegre man to ilang simba. Adto ko dito. Or naluwas na nya, murag one time pagsimba. Kana delikado na siya, no? So ang death ana is not gain but a loss, great loss. So kay wala ta makinabuhi in Christ, no? Karon kini. So unsa man yung abide in me? Of course, dili ta pwede mapatong ni Kristo mukling ta murag kana siyang kumi, no? Kanang mutapot sa iho. No? Ang iyang ipasabot na abide in me is abide sa iyang teachings. Kanina di ba nakita po to nato sa guiding principle nga kinahanglan pabiling gyud ta, di ta mo conform sa uban. Ingon ni Kristo, ingon ni Apostol Juan, ang tanan nga nagapabilin in the teaching of Christ, katong wala nagpabilin sa teaching of Christ o niglapas sinoon, walay Dios. Apan ang nagbabilin anak kaniya ang amahan ug ang anak. So klaro kayo mga kaigsunan nga dili pwede nga na Christian na luwas na ka, na baptize ka properly and then di na ka musimba, di na ka mo kanang wala na kay ba no? Wala ka panahos Ginoo, dili po na pwede. Nya lain na imong lain na gitudlo nimo imong gisunod. Delikado. Kung lain na tay gitudlo, klaro man niya. Kay kisa may gisulatan ani. Kadto ni siyang mga Christian na. Because di ba ka moingon nga wala nag-abide kung wala pa siya na Christian. So in other words, dili ka mo remain, no? Di man kami yun nga does not remain kung wala pa siya naabot diha. No, I've been emphasizing this sa akong Bible study. Dili ko moingon nga wa ko mo remain sa Amerika. Ngano man until now wa jud ko kadto Amerika. Problema ko nga wala ko ni remain sa Ayutthaya. Nakita niyo yung post na ako a couple of days, no? Nga nakaadto ko sa Ayutthaya. So dili ko pwede ko moingon nga wa ko nagpabilin. Di ba? Klaro kayo nga niabot na ka, unya wala ka ni pabilin. So in other words, kini silang gisulatan ni John, Christian na ni. Pero giwarningan sila nga kung dili sila magpabilin, in other words, save na ni sila, kay mamatay first step. We have to save first. Dili sila magpabilin sa teaching ni Christ, naglapas lang, giusban lang, gidugangan lang, so on. Wala sila Dios. So I hope klaro kayo mga kaigsunan, no? Nga dili lang getting baptized. First step lang na, without baptism, useless po. Pero after that, we have to live in Christ talaga. No? Sama ni Paul. No? Para ta makaingon nga, to die is gain. So I hope, ato na siyang ununao. No? Dire, si Jesus, kisa ba giilan niya nga tinuorang disciple or tinuorang nga Christian? Kining mga Hudiyon rin, nagpanuon na nga, no? To the Jews who had believed in Him. If faith is enough,
dili na siya wa sanay kanang kondisyon, no? Kung ang pagtuo lang okay na, then di na unta mo hatag kondisyon si Christ ani. Kani tuo naman yung mga Hudiyo. Pero yun siya, if you continue, no, kung nagpabilin mo o nagpadayon mo sa akong mga pulong, kamo ang tinuray na kong disciples. So anyone who claims to be a disciple pero ang nagpabilin, gidugangan nila bisag unsa na lang mga practices na wala sa Bible, wala, dili na sila tinuray disciple ni Kristo. They cannot claim that death is gain, no? Because they do not live in Christ. They just think that they live in Christ, but wala. And of course, no, kita isip mga Kristohanon, we have to strive nga we live in Christ, dili lang in word, no? Ipakita nato sa Ginoo na nagkinabuhi ta diha kang Kristo para ang kamatayon ganansya. No? Kaya mo puti mahimo kung di ta kinabuhi ka, no? Di ta magkinabuhi ba dili maayo. No? Para lingaw-lingaw ta dre, di wa gyud puti mahimo, kamatay na to antos magita, nga eternity pa. No? So I'm sure kita ganahan ta mo avoid og hell. Pero if you want to avoid hell, ato di dato ilikat na, paringabutan nato na atas Ginoo kanunay. No? Kaya di mo gina mahitabo nga malikayan natong hell kung kita wa na ta mag-live in Christ, no, na mo kana lang tag matahigayon, ulahin ang Ginoo basta kinabuhi ba dili priority, no? So importante kana. Sunod na kandiya, no, imitate the life of Christ. Kini usapon ni sa tanaw, no? So una is kato, save na ka paghuman, maningkamot ka nga nagpabilin ka sa pagtulunan ni Kristo, no? Unya atong i-imitate ang life ni Christ. Kibaw kita unsang klaseng life na ni Christ, no? Kibaw kita, everything is good, perfect. So ato imitate, di man siguro ato may imitate 100%, pero I hope dili kay obvious nga wa kita ka-imitate, no? So atong paningkamutan. Of course, walay apostle nga naka-imitate exactly 100%. Si Paul, naka-imitate siya in some way, figuratively lang, no? Kaya wa man siya namatay sa cross, but daghan siya mga sufferings nga nahitabo sa iyang kinabuhi. So dire, usan sa no? Giingon ni Kristo, just as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many. Kini dire questionable kay ita, no? Kung di ta ka-follow ani, di ta ka-serve, no? Halos wa tay time pag-serve sa Ginoo, no? Dili na siya living in Christ kung halos wa tay time sa Ginoo, no? Maglisod tag work for God. Careful kita na, no? Kaya ingon dire, no, gitagaan tag example. So dapat maningkamot ta nga maka-serve ta rather than bulikay ta sa pag-serve. At the same time, we have he gave his life for a ransom for many. Dili na kita ang magpakamatay sa cross to ransom other people. We can spread the gospel about his death to ransom them, no? So may question, nagabuhat ba ta ana? Si Paul nagbuhat ana. Si Paul nag-serve. That's why sayon ra gyud ingnon niya, to live is Christ, to die is gain, without any reservation. Tungod kay naglive man gyud siya in Christ, no? Nag-serve man gyud siya. He gave his life in a sense, no, as a ransom for many. Daghang na save tungod sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, ingon ana ba kita? Kung wala pa, ato na sa himong damgos atong kinabuhi nga atong himuon nga sana mahimong mahitabo gyud, no? Kay sayang kayo ang atong pag-claim na to die is gain kung kita wala ta ka live in Christ gyud, no? Christ lived, no? He served, he came not to be served but to serve, and he gave his life to ransom us. So dili lagi kita may magpakamatay, but we can spread the message to ransom many. Dire, na-reason nga nung giluwas ta pinagi sa kamatayon. Although the denomination end sa verse 9 lang, muna ilang balik-balik, for by grace you have been saved through faith. What I do dana, we are saved by grace, through faith. Katong kamatayon ni Kristo, may nakaluwas nato. And that not of yourselves, it is the gift of God. So it is the gift of God daw. So pero dili na automatic. Nakita nato si Kristo niyon, iwali sa gospel, ang mutuo sa gospel o magpabautismo maluwas. Kung na kay pagtuong tinuray, magmutuo ka atong gospel, mo pabautismo ka, usa ka maluwas. Ngayon ka nga way bautismo luwas na, dili na tinuray pagtuo. So useless gyapon pag-claim nga naluwas ka sa grasya. Pinagis pagtuo. Kay nakita nato sa Bible, gisugo sa ni Kristo, gibuhat sa mga apostoles, kinahanglan man ang baptism.
kining salvation will take place man after baptism. Okay? And then again, there is balik, not a works lest anyone should boast. And we know nga kining works dire nga makaboast is keeping the law, which really dili gyud makaluwas. Now, ang nakaluwas nito grasya. Atong gi-demonstrate sa baptism agis tong pagtuo. Pero nganong giluwas ta na diri sa verse 10? Giluwas ta aron we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So to live in Christ, we live in good works. Muna mga kaigsunan. No? Klaro kay na dihang Bible. Ilagi putol nila ni diring verse 10, wala lagi appeal tungod kay para nila contradiction na kung kinabuhi ka og maayo. But the reason we are saved by God through His grace, aron ta magpuyo og good works. That's how to live in Christ and to expect nga death is gain. No? Kung nagkulang ta diha mga kaigsunan, medyo alanganin ta pag-claim nga death is gain. So I hope unta no kita mga kaigsunan na minaw karon atong tinguhaon. Let's think of ways no nga kato makaserve ta. Makaransam ta. Kinabuhi tag mga matarong. Okay, mao man ay iyas Ginoo. Ang gusto sa kaaway, oy dili ta luwas sa pag-maayong buhat. O sige, bisig kung sada luwas na ka, basan tuo lang ka. So giguba na siya sa kaaway. We should not follow the enemy but follow the Savior, no nga si Christ. Dire, gigamitag example pa no. Si Abraham, nga to ancestor, di ba, na justified siya by works, no? When he offered his son Isaac upon the altar. So si James ni argue gyud, no? Nga si Abraham na justified by works. Kini nga works dili siya makaboast because this is not keeping the law, no? Kay wa pay law sa that time. No? Ang the law was given 430 years after na ratified katong ingon nga Abraham believed God, which most likely 450 years after gi-offer si Isaac dito sa altar, no? Anyway, so you see that faith was active along with his works. So mo ni siya ang living in Christ. Nga atong faith active no uban sa atong buhat. And faith was brought to completion by the works. Sa laing version ani by works, no? Faith was made perfect. So mahingpit lang atong pagtuo nga mga nakaluwas nato, no? Kung kita na kinabuhi good works. Kung wingon sila nga dili man na kuan kana siya, dili man din na siya by works, ande iyan na sa kaaway, no? So muna yan rin, does the scripture was fulfilled that that says Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness. No? So mo ni siyang katong gi-quote po ni Paul but lahi tong meaning niya sa works dito. Dire katong works nga kini na fulfill when Abraham offered his son Isaac. So kaning 24 klaro, you see that a person is justified by works and not by faith alone. Again, ang ginabuhat sa kaaway kay justified by works man, butangan na niya og justified or not justified by works or justified not by works. Butangan nig not diring sa first part. Unya kining not sa second part ang tangon faith alone na lang. So klaro nga ang kaaway bilang gisunod. Therefore, no matter how many they are, no matter how pious they are, no matter how sanay kana siyang devoted they are sa ilang grupo, pero mo na ilang gitudlo nga maluwas lang ta, they have not lived in Christ. Therefore, they cannot expect that death is gain. Okay? So klaro ta na kan mga kaigsunan, no? Si Christ mismo po, no? Gingon dire. Ayaw kay pulong nga ang takna mo abot, nga ang tanan na silang lubnganan mangkadungog sa iyang voice, no? Manggula ni sila, and those who have done good, klaro, those who have done good, nagbuhat og matarong to resurrection of life, those who have done evil to the resurrection of condemnation. So, klaro ingon nito, nagbuhat og matarong, nagbuhat og maayo. Pero mga pastor maingon nga dili kinahanglan ang buhat. So asa may tuntuhuan si Kristo o ang mga pastor? Klaro manging Kristo. During the resurrection, manggula ang tanan, kadtong nagbuhat og matarong, maoy resurrection of life. Ang nagbuhat og dautan, resurrection of condemnation. In other words, those who live in Christ, katong nasunod sa pulong, nagbuhat og maayo, then the motto siya na death is gain. No? Kay ngano man, adto tag langit paingon. No, aside from enjoying the paradise to be with Abraham while awaiting for the coming of Christ, pag maglipay na ta, pag abot ni Christ,
dadon ta niya dito sa langit, which is wa gyud kadto way kasakit, way kagulanan. That's why to die is gain if we live in Christ. So muna si Christ nagdasig yun. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works. Klaro, that they may see your good works and give glory to your God in heaven. So klaro kayo, nagiipan gyud ni Kristo nga we have to do good works aron mahimaya ang amahan. Walay kahimayaan kung mingon nga na-involved tag pangagaw yuta. Nahibo na katong mga examples nako no nga na-disgrasya sa motor, ang kasakay niya ang kaangkas, kalipin niya, pastor na yan. O katong reklamo dito sa Bohol, tingnan nga sad lang diri sir kay ang mga pastor palahubog. Again, sa ilaha di man lagi kuno importante good works. So they are not living in Christ, but they think they are living in Christ. And they think that when they die, they will gain something. But no, they will lose everything. Now, wala na gyud siya after. So I hope klaro kay na siya mga kaigsunan nga ato napakita nga if we want to live in Christ, aron na to mag-gain ang death, so that we can claim that death is gain, we have to imitate Christ. He lived by serving and by giving his life for a ransom of many. And then he showed nga puros gyud mga maayo ang gibuhat ni Kristo. So I hope kitang Christians ato siya imitate if we want to gain to claim that death is gain. So last portion na to is never give up the faith. Along the way, daghan gyud nga mga problema, no? I know some of you tried nga makinabuhi bago nako, mukan nako. And then pagabot sa mga kalisdanan, nawagtang. No? Strong na kayo pero mawagtang ra gyapon kung dunay mga babags kinabuhi. No? Dili dapat ingon anak pod. Because to live in Christ is to be faithful until death. No? Dili why babag supposedly. No matter what happened, bisan sa atong mga katrabaho, sa atong ubang mga tao, kapuso man o kapamilya, dili pwede nga mahimong babag, no? Para makinabuhi ta nga mag-expect tag kana siyang gain ang death, no? So I hope klaro kay na siya mga kaigsunan. Karon tanawa dire. Even sa ingon ni Paul nga nagsuffer gyud sila ng tanan, no? Yang gi-remind ng mga early Christians nga dili sila mo give up silang pagtuo. Yang gigamit ng example nga grabe kay siya nahaguman. That is why again he can claim that death is gain. Because grabe, yun siya. Now you have observed my teaching, my conduct. So makita na to ang iyang pagtudlog, ang iyang kinabuhi ni Jibe yun. No, dili kay nagtudlo niya lahi po ng kinabuhi, di ba? Di po na mao, no? So my teaching and my conduct, my aim in life. So may iyang tumong siya kinabuhi, no? Of course, usana is to reach heaven and to serve. Kaya mamatuingan niya kung if I remain, it will be necessary for you. It will be fruitful labor, no? So my faith, no? My patience, my love, my steadfastness, my persecutions. So kini persecutions nga dili lang sa iya dili sa mga Gentiles, even among the Jews, no? Katungan niya wa man tunod sa Bible study, wa man tunod Bible study bito dili ganyan, no? Wala makumpleto kato siyang lista, no? Kay mataas na but dito daghang kay lista. And then my suffering that happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra. That what persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. So muna mga kaigsunan, nga take note, the Lord can rescue us sa tanan ani mga sufferings nato. So never give up the faith. If you want to expect na kanang when we die, we gain something. We gain something invaluable, no? Rather than losing everything. No, and will end up in suffering. So dire no, gihimangnuan mga Christians, indeed all who want to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So expect persecution mga kaigsunan. Na? That's part of living in Christ. Kung walay persecution pas nahitapos to kinabuhi, basin wa ta nag-live in Christ. Because wala nakita sa mga tao. Pero if you live in Christ, we are different. People will say something, all manners of evil things against us falsely for the sake of Christ. No? So dire na ako i-appeal sa no, dili lang outside sa pamilya mismo. Kung naingon ni Christ, giwarningan na sa daan ang mga apostoles, no? O sa mga tao na minaw niya. Siya yung magunahuna niya nito to bring peace on earth. I have not come to bring peace but a sword. So sa both sword, dili man siya literal sword at nasarihan,
Ayon dire, I have come to set a man against his father, and daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. And one's foes will be members of one's own household. So muna may tabo, kung kita we live in Christ, kunya nga itong mga kapusot kapamilya, wala kasabot, unsa gigitudlo ni Christ, mahimo tang murabag sheep, black sheep, no? Or mahimo tang thorns on them. And then, muna, kontrahan ta. But kung nakontrahan man galing ta for the sake of Christ, or nakontrahan ta because we live in Christ, then we can expect death as gain. No? Hindi hala, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. So muna, pangutan na gusto kong lingon, so may nakababag na ako, nga dili ko kahalagan sa Ginoo. Akong pamilya, akong igsoon, akong mga friends, and so ba? Basin na kana, wala ta makalive fully, no, in Christ. And when we die, we cannot expect nga kana siyang gain. Yes, na-save na ta. But that's the starting point pa lang. Daghang na-save, gingnan. Kung di mo mapabilin, good, dili mo makaabot sa kini siyang kining kinabuhi nga good, gain yun ang death, no? So whoever does not take up the cross and follow me is not worthy of me. So klaro gi-emphasize ni Christ. Dapat mo pasan ta sa cross. Mo pasan ta sa mga dili maayo nga madungog nato. Aron ta mong takos diya ang Kristo. Basin takos ra ta sa ato mga kapusot ka pamilya, no? So muna nga hinaut ta, no? Kundo na may bubabag sa ato mga kapusot ka pamilya, knowing nga gisunod nimo si Kristo, ayaw intaw. Because death is not again anymore kung atong i-give up. Okay? So, ningon ni Christ, those who find life will lose it, and those who lose life, their life for my sake will find it. So, di ba? Paano man siya, no? Ang pasabot you lose your life because katong you find life, meaning mag-enjoy ka tungod kay pag-upos imo mga kapusot ka pamilya, imo silang gisunod, so wala ni opposition. So, you find life, but you will lose it according to Christ. But if you lose your life because nakontrahan ka sa imong kapusot ka pamilya, it's because of Christ, then you find life. Muna ingon ni Christ. So, dili na ako. It's Christ himself, naging na, let's believe it. Now, that's part of living in Christ. And when we do it, we will expect that death is gain. Okay? Dito naman, no? Si Christ mismo na ingon, no? Bulahan ka mo, magmalipayon ka mo, no? Kanang blessed is malipayon ang mga tao kuno nga kung ang mga tao ni bugal-bugal na to, nagsulti bisag unsang matang sa mga sayop, madili tinuod, no? Because of Christ account. No, tungod ni Kristo. Yung nataal, lahib nagtinuhan, bunagyan nila, KLJ na sila. Sa pa diya, no, kanina sila, kanang kulto. No, na nag-accuse na to, kulto daw ta. Anyway, pasag nila na, be happy in si Christ, rejoice and be glad. No? For your reward is great. Okay? In heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. So muna nga, if to live in Christ, expected ka na, if we give up, then we will not enjoy that life after death nga mo'y makahatag na to, makaingon na to nga ginansya ang kamatayan. So, ang usa sa early part pa lang sa church, doon na yung mga tao dito nga nagban kana siyang nagproblema. Unya doon na church nga usa lang ka church out of 7. No, nga makita to faithful. Pero remind pa sa Ginoo. Do not fear what you are about to suffer. Ayaw kahadlok kung sa inyong pag-aantuson. Beware the devil. So ang yawa gyud na mahimog binuang. No? The devil is about to throw some of you into prison so that you may be tested. And for 10 days you will have affliction. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So muna siya kung ganina. Kung give up that strong faith, no matter how strong we are today, once we give up the faith, we cannot obtain the crown of life. When we die, death is a loss, not a gain. Okay, so I hope na kuha na to mga kaigsunan ang atong puntos karong buntaga, no? Nga it's really true nga to live is Christ and to die is gain. From the context of Paul's life, tinuod gina because he served, no? He gave his life for the ransom of many. Of course through the gospel, no? Nakinabuhi gid siya nga giantos ang tanan. Wa siya ni give up. Bisan pa man nga gibiyaan siya, hapit na siya mamatay. Kita wa pagid na pata kasulayan na, no? Give up dayon ta. No? Gamay lang babag, di na ta kasimba, or gamay lang babag, di na ta
unsa pa diha, no? Dinata ka alagas Ginoo, dinata ka attend sa Bible study, unsa pa diha, daghan kitag rason, no? But si Paul dili ngunana. That's why his wa gyud duda nga appropriate gid sa iya pag-ingon, for to me to live is Christ and to die is gain. So again, aron nato ma-claim nga to die is gain, we have to live in Christ. And how to do that? Let's define gain, no? Kato, get saved first. Once ma-saved ta, try gyud to kana siyang abide, na pabilin gyud sa teaching ni Christ, no? Tun-i pa ang pulong sa Ginoo. Kay basin diay na iwa pa nato kan simang na ta, no? Pabilin ta. Then sunod, atong sundon, no? Christ is giving us an example, no? As much as possible, wa tay sala. Muna kayo na, no? Kasi Christ naman giwa sa, pero as much as possible. Mubita na sa Peter, wala ko include rin, na living as an example. Yun diya sa 1 Peter 1:20-21, 21-22. No, nga si Christ living as example, no? Suffer siya, wa siya nipan, and then he committed no sin, nor was guile was found in his mouth. Okay? So, mo tay katulo, no? Ato imitate good, and then klaro kay diha, we should live in good works. After na saved ta, we should continue in good works. And then kung doon mga persecutions, di nato i-give up. So we have to say never, no? To kanisang mga persecutions, di nato siya mahimong i-give up ang faith because na mga nibabag nato, no matter how painful it is, no? Because again, we live in Christ, and when we die by suffering for Christ, life is death is gain. Okay? So hinauta natin na kuan karon mga nakuha nga mga pagtulunan ng buntaga. So atong hinuklugan ang atong tagstag sa kagalingon as of this point in time, no? Introspection. So get saved first. Are we already saved? Or just believing, wrong spelling, pero kubantay, that we are already saved? Or that, we already are. No? So, muna siya atong unaw, no? Yes, if you are saved na, kaya na follow na to ang process nga gipangayo ni Kristo. Ang question there is, are we keeping the true teachings of Christ? Or we still keep the traditions of men? Or a mix of it? No, of them, no? So, mao ba na sa atong kinabuhi, no? Ato bagyong gipaninguha nga magtulunan ng Kristo nya atong gisalikway ang mga dili iyas Kristo sa Ginoo. Ato mga iya lang sa tao or ato lang gi-mix, di po dili mix, no? Dapat true teachings of Christ again. So I hope, no, nga from now on ato gina siyang tinguhaon. Next, imitation sa life of Christ. Are we imitating Christ's life by doing good works and serving and saving people? Okay, so I hope kung ni-fail pa ta diha, maningkamot ta. Find ways, no, we can serve. No, we can serve and we can save people, no, by our service. And then never give up the faith. Ang pangutana, do we easily think of giving up the faith because of persecutions and hardships? Nahitabo ba nas ng kinabuhi nga ni aksyon na kabiya tungod kay daghan kayong mga nga dili maayo, mga bugat kayo nga balas anos kinabuhi. Kung ingana ang imong nahunanan or easy ra kay ka mo give up, delikado na siya mga igsoon, no? So I hope padayon gid no matter what. And it's only then we can say to die is gain. Thank you mga kaigsunan. So I hope natin na po ng buntaga.